Ang lahat po ay manatiling nakatayo at ilagay po natin ang presensya natin sa ating presensya ng ating Panginoon. Sanctify me, body of Christ. Save me, water from the side of Christ. Wash me, passion of Christ. Give me strength. Itaas po natin ang ating kanang kamay, panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan, na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makalikasan at makabansa.
bayan kong minamahal, sagana sa ganda niya. Patimonan sa piling mo, kay ligaya ng buhay ko. Dagat parang ang mundo, sa pinag-ibigay buhay. Ang baybayin, anong ganda, may pangakit sa banana. Kaluhan ka ng ligaya, ginto, pangarap at pag-asa. Patimonan, aking bayan, ang tangal mo'y iingatan. Pinagpala ng may kapal, Dito sa tatong silangan, aking bayan, minamahal. tungkulin kong paglingkuran. Dagat parang ang mundo, sa pinag-ibigay buhay. Ang baybayin, anong ganda, may pangakit sa banana. Kaduan ka ng ligaya, ginto, pangarap at pag-asa. Patimonan, aking bayan, ang dangal mo'y iingatan. Pinagpala ng may kapal, Dito sa tatong silangan, ibayan, minamahal. tungkulin kong paglingkuran. Tungkulin kong Taas po natin ang kanang kamay sa panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayanan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kausayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalaan sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at apop na pamahalaan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adikain na matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, kasihan ako ng kapal. Maraming salamat po para po sa ating mga panauhin na mayroong pumupuan. Maaari na po kayong magsiupo. Muli po pagbati ng isang magandang umaga sa ating lahat. At ating nga po nga nasaksihan po ang ating panimulang ganap, ang ating pong flag raising ceremony. At the same time, our send-off ceremony for our municipal mayor ay pinangungunahan po ng ating pong mga department heads ng LGU at Timonan. At ngayong umaga po, ay nais po nating batiin ang ating ginagalang at pinamahal na punong bayan, Mayor Engineer Rustico Jovenio Mendoza. Kasama din po natin ang ating newly elected Mayor, Attorney Elvis S. Uy. At hayaan nyo din pong batiin po natin ang mga kasamahan po nating konsihales, Councilor Romel Berasige, Councilor Angessa May Tamayo, Councilor Celine Diestro Macayan, Councilor Roselier Magtibay, Councilor Nelmer Santander, PPLB Zoen Beranga, and PPSK Rachel Labilla. Tunay nga po, 9 na makabuluhang taon ang nakalipas at ngayon po umaga ay ating ipagdiriwang at bibigyang pagkilala ang pagtatapos at pagsisimula po ng isang makabuluhang pagsiserbisyo sa bayan ng Atimonan. At bago po natin ipagpatuloy ang ating programa ay tinatawagan din po natin sa unahan
ang ating pong mga department heads para naman po bigyan ng kaunting regalo ang ating mga birthday celebrators ngayong umaga. Tinatawagan din po natin sa unahan ng ating punong bayan, gayon din po ang bumubuo ng ating sangguniang bayan. Gayon din po ang ating newly elected mayor para po igawad po ang ating regalo para sa ating mga birthday celebrators. Happy birthday sa kasamahan natin na Heart Employees buhat sa SB Secretariat, June 30. Happy birthday, Mr. Travis Alamis. At happy birthday din po buhat sa PRIO, Mr. Michael Jomar Alcaide. At buhat naman sa MDRRMO, happy birthday Sir Rainiel Joseph Villanes. Muli po, isang malakas na palakpakan para sa ating mga birthday celebrators. Beijing Mamsel. Beijing Mamsel. At hayaan nyo din pong ipakilala natin ang ating mga nagsipagganap ngayong umaga. So, ating pong bigyang pagkilala ang mga mahuhusay na department heads ng LGU Atimonan sa pangunguna po ng ating Chief of Staff, Ma'am Catherine Alvarez. At syempre, nandiyan din po ang mga kasamahan natin buhat sa BFP sa pangunguna po ni na FO3 Hari and FO1 Ortal at FO1 Isaga. Gayon din po sa panunumpa ng ating lingkod bayan na pinangunahan ni na Miss Gina Villaneda, Sir Lawrence Villarama, and Miss Diana Cartagena. At kung inyo pong mapapansin sa ating kanan ay meron po tayong mga espesyal na panauhin na inanyayahan po para sa ating flag raising ceremony. Kung hindi nyo po mababatid, ay magkakaroon po tayo ng pagkilala para sa ating mga top 10 business and RPD taxpayers. So sila po ang naging dahilan kung bakit nagpapatuloy po at nakakapagsulong po ang ating LGU Atimonan ng mga programa dahil po sa kanilang mga buwis na ibinabayad po para po sa ating mga kababayan. At ngayon pong umaga, bago po magtapos ang ating pong punong bayan sa kanyang huling termino ay isang malaking pagkilala at pasasalamat po para sa ating pong mga taxpayers ang ating pong gagawin. At unahin po natin bigyan ng pagkilala ang mga kasamahan natin sa ating business sector. So hayaan niyo po basahin ko ang ating nilalaman ng Certificate. Republic of the Philippines, Province of Quezon, Municipality of Atimanan. Certificate of Recognition is hereby awarded to for being a business taxpayer in recognition of your exemplary commitment as a responsible taxpayer for the consistently complying with all business tax obligations and for contributing to the economic growth and development of Atimanan, Quezon. Your dedication and integrity in fulfilling your civic duty serve as a model for the business community and for deeply appreciated by the local government of Atimonan. Given this 30th day of June 2025 at Municipal Building, Barangay Zone 3, Poblacion, signed by our Municipal Mayor, Engineer Rustico Joven U. Mendoza.
Inaanyayahan po natin sa unahan ang ating pong punong bayan kasama po ang ating Mayor-elect at bumubuo po ng sanggunian para igawad po ang ating pagkilala para sa Business Taxpayer, LM Legaspi General Merchandise. Tinatawagan din po ang buhat sa Philippine 7 Corporation 7-Eleven. Barangay Zone 4, Poblasyon. At pasok sa top 8 ang AG Capara Smart. Maraming salamat po. Pagkilala pa din ang ating ibinibigay. At pagkilala pa din ang ating ibibigay sa Leong Ginto Memorial College Incorporated. Congratulations din po sa At congratulations din po sa Watson Atimanan Family Health and Beauty Corporation. And congratulations din po sa Unicircle General Merchandise. At maraming salamat and congratulations din sa St. Peter Light Plan Incorporated. Maraming salamat and congratulations din sa HT Mining Products Resources Corporation, Barangay Tinandog. Ang HT Mining po natin ang ating top 3 business taxpayer. At congratulations din sa ating top 2 business taxpayer, Jollibee Food Products Corporation. Jollibee, baka naman. And thank you very much and congratulations to our top 1 business taxpayer, New Pag-asa S-Mart. Ang ating pong top 10 business taxpayer ay inaanyayahan po muli dito po sa ating unahan para po sa isang group photo opportunity. Yan, ang ating pong top 1 business taxpayer ay tatanggapin na po ng ating Mayor-elect Attorney Elvis Esuy.
Muli po, inaanyahan po natin sa unahan ang ating mga business taxpayer, top 10, para po sa isang group photo op. At ngayon naman po ay dadako tayo sa pagbibigay ng pagkilala sa ating mga real property taxpayer. At ito po ang nilalaman ng kanilang sertipiko. Republic of the Philippines, Province of Quezon, Municipality of Atimanan, Certificate of Recognition is awarded to for being a top 10 real property taxpayer in grateful recognition for standing contribution as one of the taxpayer for the fiscal year 2024. Your exemplary commitment in fulfilling your tax obligation plays a vital role in supporting municipal development and public service initiative. Your dedication sets a standard for civic responsibility and economic cooperation, and it's with great appreciation that we acknowledge your valuable support. Awarded this 30th day of June 2025 at New Municipal Building, Barangay Zone 3, Poblacion, signed by Engineer Rusico Joven U. Mendoza, Municipal Mayor. Our top 10 real property taxpayer. Thank you and congratulations to Atimonan Rock Products Incorporated. Thank you and congratulations also to our top 9 real property taxpayer, Mr. Alfredo Caparos, represented by Manuela Coladilla. Thank you and congratulations also to our top 8 taxpayer, Ma'am Marie Parco. Congratulations to our top 7 RPT payer from Barney and Rosella Chito, represented by Mr. Ken Chito and Ma'am Rosella Chito. Our Barney Auto Groups. Congratulations and thank you to our top 6 real property taxpayer, Mr. Elvis and Maribik Uy. Apologies, Mr. Elvis and Maribik Oy Lim.
For our top 5 real property taxpayer, congratulations and thank you to Superlines Transportation Corporation. For our top 4, congratulations and thank you to Ubien Oil Mill, represented by Sir Arnel Locuesta and Miss Carolina Ubien Cortez. And for our top 3 real property taxpayer, our very own alam na kaya ng kasunod nating a-awardan na pasok siya sa top 3 taxpayer? Our top 3 taxpayer sa bayan ng Atimonan, our very own Municipal Mayor, Engineer Rustico Hoben U. Mendoza. And congratulations and thank you to our top 2 real property taxpayer from Quezon Paminta Incorporated, represented by Honorable Sandy Angulo. And for our top 1 real property taxpayer for 2024, thank you and congratulations to Atimonan Land Ventures and Development Corporation. Muli po ang ating po mga top 10 real property taxpayer ay inaanyayahan po para naman po sa isang group photo op dito po sa ating unahan. Muli po, isang malakas na palakpakan para sa ating mga responsible and dedicated taxpayer ng bayan ng Atimonan.
Para po sa ating mga taxpayer, syempre dahil malaki po ang kontribusyon ninyo para sa ating bayan, ay may nakayanan po ang ating municipal mayor's office ng kaunting merienda para sa inyo. So paantay lamang po na ma-distribute po sa inyo. Maaari po kayong pumasok po dito sa left side na bahagi ng ating munisipyo. At para mas pasiglahin ang ating umaga, humanda na po kayo para sa isang nakakamangha at nakakaindak na performance buwan sa mga LGU employees. Yeah, we gonna go up. Yeah, we gonna go up. Something running on the kita. Something will be to get mata. Wala nung nagmimingin. Sarili mo lang makakapigil. Ito aking ginagawa. Yeah, we gonna go up. Yeah, we
adik Mabaliw-baliw ako sa kanyang mga halik Okay lang di maiwasan na mamit-paminsan Pero pag kami nakita aking panggigigilan Di ko siya titigilan Sigaw Di ko siya titigilan Sigaw Di ko siya titigilan Di ko siya titigilan Di ko siya titigilan Sigaw And I was dying inside to hold you I couldn't believe what I felt Dying inside, I was dying inside But I couldn't bring myself to touch you I was dying inside to hold you Couldn't believe what I felt Dying inside, I was dying inside But I couldn't bring myself to touch you Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Yeah, we gonna go Yeah, we gonna go Pakuha ng token natin sa office. Thank you. Nasa may stand ko sa taas. Okay, thank you. Painting. Okay, thank you, bye. Ating nasaksihan ang pampasiglang bilang ng ating mga LGU employees. At alam ko na isa sa mamimiss natin syempre ang pagpapakita nga gilas sa dance move din ng ating punong bayan, Mayor Ticoy Mendoza. At ngayon nga po mga kababayan, ating mga kasamahang kawani ng LGU at Timonan, ay dadako po tayo sa ikalawang bahagi ng ating flag raising ceremony, ang ating send-off ceremony para sa ating butihing ama ng bayan. Siyam na makabuluhang taon, 3 makabuluhang termino. Dito din po sa very stage ng munisipyo sa harapan po natin, nanumpa ang ating punong bayan. At syempre mukhang dito din po matatapos ang kanya pong huling termino at ang kanya pong pagbibigay ng serbisyo. Pero bago yan, syempre alam ko po ang bawat kawani po at ang bawat departamento po, Mayor, ay may nakahandang maikling sorpresa at may mga nakahanda pong regalo para sa inyo. So hayaan po ninyo na magbigay ng pagpupugay, pagkilala at pasasalamat ang ating mga departments at magkaroon pa din po ng isang photo opportunity kasama po kayo. So ngayon po ay inaanyayahan po natin ang ating mga departamento para po pumila at magkaroon po ng isang photo opportunity sa ating pong punong bayan. Pero bago yan, unahin na po muna natin ang ang ating mga kasamahan ng pinakamalalapit po at ang pinagkakatiwalaan at maaasahan po ni Mayor Ticoy sa kanyang panunungkulan, ang ating mga department heads. So tinatawagan na po natin ang ating mga kasamahang department heads. So magpe-per department na po muna. O sige po. Mag-umpisa po muna tayo para po sa ating mga section offices. Yan. So unahin na po muna natin ang ating mga department heads. Sumuli po, inaanyayahan po sa unahan ang ating mga department heads. At syempre, Mayor, ang mga department heads po ay may kaunting nakayanan.
Inaanyayahan po kasunod ang tanggapan po ng LYDO na susundan po ng Sports Development Office. So tinatawagan po ang LYDO. Okay, so magsasabay na daw po ang LYDO at saka sports. At inaanyayahan na po kasunod ang ating PRIO. Kasunod po ang BPLO. Kasunod po ng BPLO ang tourism. Kasunod po ng tourism ay engineering office. Susundan po ng Menro. Tinatawagan po ang engineering office. Susundan po ng Menro.
Tinatawagan po ang Menro. Thank you for teaching me how to love. Kasunod po ng ating Municipal Treasury Office ang ating Secretary to the Sanggunian What I've been dreaming of. at Municipal Budget Office. I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, for showing me So kasunod po ng ating SP Secretariat ang ating pong Budget Office. from what is not. At susundan naman po ng ating mga tanggapan na hinahawakan po ni Sir Zaldi Beranga, ang ating pong peso, port, SPU, What I hope for is fishport, and market. At gayon din po ang ALTP. mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can't stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you. This is for your mama. I thank you, and it's all because of you. There's no mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak. There's no fall from grace can't stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you. Kasunod po, Thanks to you. kasunod pong tanggapan ay ang OMA at ang Slaughterhouse. Things in perspective, for teaching me how to give and how to take. At susundan naman po ito ng ating HRMO. We were put here together, and if I break down, forgive me, but it's true that I make it with the love I feel inside. Thanks to you. Thanks to you. Thank you. After po ng OMA and Slaughterhouse ang HRMO at susundan po ng MSWDO. Thank you for teaching me how to love, for showing me what the world means and what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, for showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I've got is more than I'd ever hoped for.
lot of what I hope for is thanks to you. There's no mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can't stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you. After po ng ating MSWDO ang ating LCR, nasusundan din po ng ating Assessor's Office. And it's all because of you. There's no mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak. There's no fall from grace can't stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you. Thanks to you for teaching me how to live, for putting things in perspective, for teaching me how to give and how to take no mistake. We were put here together, and if I break down, Hayaan niyo po, Mayor, nabasahin ko po ang aming mensahe para sa iyo. Congratulations, Mayor, for successfully finishing 3 terms as Atimaran's Municipal Mayor. Years and time may have swiftly passed by, but the great contribution that you have made will definitely be remembered forever. Now that you'll have more time for yourself and for your family, take every moment slowly. Have some time to enjoy your cup of coffee down to the last sip, even if it gets cold already. Your vision and mission have been all put into action and realizations, and for that, ipinagmamalaki po namin na ikaw ay atimunanin. At ipinagmamalaki po namin na ikaw ay naging mayor namin. This time, allow us to change the meaning of TM to Thank You, Mayor. Warmest greetings and sincerest gratitude from the local Civil Registry Office of Atimanan. Dahil sa'yo ako'y may pag-asa. Ang awitin ito'y para Kasunod po ng ating LCR ang ating Assessor's Office at susundan po ng ating MPDC and TMU. Dahil iyong narinig mula sa labig ko. Salamat, salamat, sana iyong marinig tibok ng damdamin. Ikaw ay mahalaga sa akin. Ang awitin ko'y iyong dinggin. At kung marinig ang panalangin, lagi kang naroroon, humihiling ng pagkakataon. Nasabi ko sa'yo ng harapan, kung gaano kita kailangan. Ang awitin ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi. Pagkatapos po ng ating MPDC ay ang ating pong Traffic Management Unit at susundan po ito ng ating RHU at MDRRMO. Ito na ang pagkakataon.
Susundan po ang ating RHU ng MDRRMO at ng ating pong Municipal Accounting Office at ng ating General Services Office. Tayo'y magkasama muli. Salamat at may gabing nakalaan sa kaunting kasiyahan. Salamat at tayo'y magkasama muli. Salamat at sa pagbawi ng uhaw ay may darating na araw. Kahit alis ng ating samahan sa lungkot at Kasunod po ng ating RHU ang MDRRMO, ang ating Municipal Accounting Office. Kasunod po ang ating GSO at kasunod po ang ating Treasury Office. at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Muli po, after ng ating MDRRMO, ang ating pong Accounting Office, GSO at kasunod po ang ating Treasury Office. Kay tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan. Tunay na kaibigan, kasamang maasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, kaibigang walang kapantay. Salamat sa'yo, kaibigan ko. Salamat sa'yo. After po ng ating Treasury Office ay pinaghahanda na din po ang ating mga national offices, ang ating pong COMELEC, DTI, DILG, PNP, BFP. Kung nandito din po ang Coast Guard ay inaanyayahan din po natin para po sa isang photo op. Kamusta na di na tayo laging nagkikita? Miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauuna. Di ba pwedeng ikaw muna? Akin ang pangamba. Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna.
ako nang bahala. Labis pa sa labis. So after po ng ating Treasury Office, ang ating pong DILG, COMELEC, DTI, at ang ating pong PNP, BFP, and Coast Guard, Papa, naaalala mo pa ba? Nung ako'y bata pa, di ba? Aking puso yung hinanda sa mga bagay na buhay ang may dala. Dala ko ang iyong bawat payo, at hanggang sa dulo, magkalayo man tayo, ako'y tatayo, pangako. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness tinatawagan na po natin ang ating mga kasamahan buhat po sa ating mga national offices. If you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got, don't hold it back. Yan. Pwede po muna nating unahin ang ating COMELEC, DILG, TTI kung nandito po. No offense, Then susundan po ng ating PNP and BFP. here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room. Susundan po ito ng ating PNP and BFP. If you feel like happiness is the truth. At pinaghahanda na din po ang Mayor's Office. If you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down. So tinatawagan na po ang ating Mayor's Office. After po ng Mayor's Office ay kasunod na po ang ating Sangguniang Bayan. Bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. At syempre, If you feel Big- like happiness is at syempre po para bigyang pagkakataon na makapagpasalamat at makapagbigay ng mensahe ang mga kawani ng ating lokal na pamahalaan ay tinatawagan po natin ang ating Acting Chief of Staff para po sa isang mensahe. Palakpakan po natin, Admin Catherine Alvarez. Gustos, Jiminy Shorty. Magandang...
Atin po mapapakinggan ang mensahe po ng ating minamahal na admin para po sa ating punong bayan. So magandang umaga sa ating lahat. Bali, ito yung parang napakahalagang araw para sa ating lahat, para sa ating punong bayan, Engineer Rustico Jovenio Mendoza. Siyam na taon natin siyang nakasama. At, hindi lang ba? Bali, 15 years. Kasi siya ay naging municipal administrator. So, pwede bang makahingi ng isang palakpak na may kasamang hiyaw? Pasalamatan natin ang ating punong bayan, Engineer Rustico Jovenio Mendoza, sa kanyang magandang pamamalakad na ginawa sa ating bayan ng Atimonan. Sabay-sabay nating sabihin, maraming salamat po, Mayor Engineer Rustico Jovenio Mendoza. Mayor, kagaya po ng sinabi nilang lahat at alam kong yun din po yung nararamdaman nila. Actually, nakakalungkot pero masaya kasi natapos mo po yung iyong term na ikaw ay malusog. Di kasi yun. Malusog at masaya. Ay, binabati ko po si Mayora. Nasaan ba si Mayora? Nakasakasama rin po namin parati yan. Mayor, maraming salamat po sa mga memories, sa mga lakwatsa, sa mga pakain mo sa amin. Parati mo kaming binubusog. Sana po kahit hindi ka na mayor, ay wag mo kaming kakalimutan po. Sana po wag mo kaming makalimutan kasi kami, hindi natin kakalimutan si Mayor. Tama ba ako? Hindi natin siya makakalimutan. So, Mayor, maraming salamat po. Hindi po naman po ito yung huling pagkikita nating lahat, di po ba? Pupunta pa rin kami sa inyo. Dinner, lunch, ganun ba? So, palakpakan po uli natin ang ating punong bayan, Engineer Rustico Jovenio Mendoza. Maraming salamat po, Alvin Catherine Alvarez. At sa pagkakataon po ito naman ay tinatawagan po natin ang mga naging kasamahan ng ating punong bayan way back 2016 para pa din po sa isang photo op. Yan ang mga nagpasimula. Tinatawagan
Yan, sa pamamagitan po ni Councilor Celine Diestro Makayan. Maraming salamat po kay Sir Ray. Una po ay pagbati po sa ating minamahal at ginagalang punong bayan, Mayor Rustico Mendoza, at sa bagong elect po, kay Mayor Attorney Elvis Uy, sa mga kasamahan ko pong konsyal, sa lahat po ng empleyado ng lokal na pamahalaan, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Mayor Ticoy, sabi ko po kasi sa kanila, wag na po nila akong pagsalita. Salamat po sa dalawang termino ko po, pagiging konsyal na nakasama po ako sa administrasyon ninyo. Mamimiss ka po namin sa iyo pong kabaitan, subalit nandito ka lang naman po sa bayan ng Atimonan. Kami po ay pupunta sa inyo. Ginaya ko lang po si Admin Cathy. At sana po ay, alam ko naman po sa mga darakuhing panahon, ay tayo po ay magpapahinga lamang. Pala desisyon din po ako. Ayan po. At salamat po, Mayor, sa binigay niyo po sa bayan ng Atimonan ng pagpapaganda at lalo't higit ang pagpapaunlad sa bayan ng Atimonan. Maraming salamat po. Kay Mayora Aid po, thank you din po, Mayora. At hayaan niyo rin po, samantalahin ko na rin po ang pagkakataon na ako po'y magpasalamat sa ating mga kawani at sa mamamayan ng bayan ng Atimonan sapagkat sa 15 taong panunungkulan sa bayan ng Atimonan ay hindi, kumbaga ay binigyan niyo ako ng pagkakataon. Ano po? Kaya nga po, ilang oras na lang po kami dito sa panunungkulan sa bayan ng Atimonan. Kaya po, maraming salamat po. Celine Diestro Makayan is signing off for now. Muli po, magandang umaga. Mabuhay po ang bayan ng Atimonan. Mabuhay po. Mabuhay po. Maraming salamat po, Councilor Celine Makayan. Mayor, inyo pong nasaksihan kung gaano po kayo kamahal ng ating mga kawani ng LGU Atimonan. Tanggapin po ninyo ang aming taos-puso at mula po sa puso namin na pagbati at pasasalamat sa inyo pong makabuluhang pagsiservisyo sa bayan. At syempre po, bukod po sa mga gusali at magandang serbisyo na inyo pong naipagkaloob, ang pagmamahal po ninyo sa bawat kawani at bawat Atimonanin po ang higit po natatatak sa puso po namin. At sa pagkakataong ito, pakinggan po natin sa huling pagkakataon bilang punong bayan ng bayan ng Atimonan, kagalang-galang Engineer Rustico Joven U. Mendoza para sa kanyang mensahe. Salamat kay Ray at sa huling pagkakataon na ako ay magsasalita ngayong as mayor ng ating bayan Atimonan. Palakpakan po natin si Sir Ray. Muli magandang umaga sa inyong lahat. Salamat naman at ako'y binigyan pa ng pagkakataong makapagsalita sa inyo bilang inyong punong bayan. Meron pa akong 2.5 oras para magsalita. Una sa lahat, pagpapaabot ng pasasalamat doon sa ating mga top 10 taxpayers ng ating business and property tax. Ewan ko kung nakauwi na sila. Salamat sa kanila because our local tax revenue ay maabot ng mga 20-25% ng ating annual budget. Malaking tulong para sa ating bayan, pero way below sa akin pong ninanais na local tax ng ating bayan para makatulong ng husto para sa pagpapaunlad ng ating bayan ng Atimonan. So, si Mayor Ticoy po ay last flag raising na ceremony na ninyong makikita as mayor. At sabi nung iba, ikaw ba'y malungkot, Mayor, o masaya? Actually, may kaunting saya kasi finally, papasa ko na itong mga problema ng ating bayan. Meron na akong kahalili. At maipapahinga ko na itong barong Tagalog ko na parati kong suot tuwing flag raising. Sama ko nang magpapahinga. Nakakalungkot lang naman kung aking iisipin, mawawalan lang ako ng sweldo. Wala nang tatanggaping sweldo si Mayora Aid. Yung ba si Aid? Pero kung ako naman ay pasusweldohin ni Atty. Elvis, edi masaya na rin.
Okay. Ano pa ba ang aking mga sasabihin? Actually, malungkot sapagkat, alam mo, more than 1/3 of my life, almost 1/3 of my life, iniukol ko sa ating paglilingkod dito sa ating bayan. At yun yung aking prime years, yun yung aking pinakamagandang yugto ng aking buhay. Nialay ko dito, una para tulungan yung tatay ko. Pagkatapos, tinutulungan ko na ang ating bayan. At sa huli, ay ating tutulungan ay si Atty. Elvis Uy para may pagpatuloy ang magaganda nating naumpisahan. Hindi ganun kadaling kalimutan yun. Siyempre kayo, tinuring ko na second family ko na, bukod sa aking unang pamilya, sila Aid, mas matagal ko na halos kayong nakasama kaysa doon sa aking mga anak. Mas madami kayong beses kung nakasamang kumain kaysa sa aking mga anak. Kaya, ganun na lamang po ang naging dedikasyon ng inyong lingkod para ipakita yung aking pagmamahal sa ating bayan ng Atimonan. At ako po ay natutuwa naman sa support na inyong binigay sa akin. At katulad po ng sabi ko sa inyo, kaya ako ay pinaninindigan ko lahat na sinabi ko. Nung araw, sinabi ko sa ating mga department heads na huwag ninyong iwanan ng inyong departamento, ang inyong opisina nang wala kayong tinitrain na susunod. Kasi hindi pwede kung talagang mahal ninyo ang bawat opisina ninyo, dapat pinaghirapan ninyo yan, dapat yung kukuha kayo, magtitrain kayo dapat ng susunod para may pagpatuloy kung ano man yung maganda ninyong ginawa. Kung wala kayong magandang ginawa dyan, talagang hindi na kayo kukuha ng kasunod. No? Pero ngayon, yung po ang aking naging tungkulin sa ating bayan ng Atimonan, kaya si Atty. Elvis Uy po ay ating pong inihanda. Inihanda ko po siya. Ipinakilala ko siya sa inyo. In-expose ko siya sa ating LGU. In-expose ko siya sa ating bayan ng Atimonan para hindi siya masyak kung ano yung dadatnan niya. And he is a very lucky mayor sapagkat katulad po ng inyong lingkod, nagkaroon na agad siya ng immersyon, nagkaroon na agad siya ng pagkakataong makilala ang ating mga empleyado. And I assure Atty. Elvis Uy na ang dadatnan niyang LGU, ang dadatnan niyang mga civil servants ay mas performance-driven, mas service-driven kaysa nung araw na kami dumating dito. Kaya ako'y naniniwala na si Atty. Elvis Uy ay nasa kanya ang lahat ng mga tools na kinakailangan niya para mahigitan niya ang performance na nagawa ng inyong lingkod. Palakpakan po natin si Atty. Elvis. Subalit, bukod sa paghahanda sa kanya, kailangan po nating gabayan dahil bagong politiko, hindi pa alam ang mga ugali ng politiko. Kaya atin po siyang ginabayan. Sabi ko sa kanya, makinig ka lang sa akin, kailangan you have to undergo the process. You must trust the process. Kailangan kang maging politiko. Pero this time, iba na po ang politiko ngayon. Dalawang klase na. Nung araw, ay politiko lang. Yung mga traditional na politiko, they love the position much. Mas gusto nila, mas mahal nila ang kanilang posisyon. Pero ang modernong politiko ngayon, they love legacy much. Mas magusto nila mag-iwan ng magandang legasiya. At yun po ang ating hinahanap ngayon sa ating bayan ng Atimonan. Kaya sabi ko sa inyo, ang ating Atimonanin, ang ating mga kawani at ang ating mga kababayan, nagkakaroon na po ng mataas na political maturity. Alam na nila kung sino ang mas deserving, kung sino ang mas dapat na humawak ng titulo ng pagiging punong bayan ng ating bayan ng Atimonan. So palakpakan po natin ang ating mga sarili. Kaya naman ay isa sa mga nakakainggit kay Elvis, nung ako po'y dumating dito, matatanda na yung mga empleyado.
Ang dami na nag-retire tuloy. Kaya tuloy nakakuha tayo ng mga bago. Ang dadatan ni Atty. Elvis ay mga bagong mga politiko, mga bagong mga civil servants na mas handa sa ating mga paglilingkod sa ating bayan ng Atimonan. Di ba? Yan po, at yan po ang mga legacy ang iiwan ni Mayor Ticoy Mendoza. Yun po sinasabi ko sa inyo na always be better than your predecessor. Ibig sabihin, hindi kayo nakikipag-compete sa kanya. Nakikipag-compete kayo sa inyong sarili. Dapat rule of thumb, para tuloy-tuloy ang pag-angat natin. Sikapin ninyong mas magaling kayo kaysa sa inyong sinundan. Not on the personal level, but on the performance level. Sikapin nyo lang. At always raise the bar of standard. Sabihin, kaya pagka mas magaling kayo doon sa sinundan ninyo at yung susunod sa inyo ay gagalingan uli kaysa sa inyo, patuloy at patuloy nating itinataas ang standard ng pagsiservisyo natin na hindi lamang po Atimonan ang gumagawa. Alam ko na marami na pong mga bayan, municipalities and cities na gusto ganoon na rin at hindi dapat tayo magpahuli pagdating po doon sa ganong klaseng vision, pagdating doon sa klase ng pagsiservisyo. Kailangan parati tayong nagtataas ng standard ng ating pagsiservisyo. Sabi ko nga sa inyo, di lamang tayo ang ganito. Marami na pong bayan ang ganito ang ginagawa. Kaya kung gusto natin na makahabol tayo sa kanila, ganun din ang ating gagawin. Okay? Okay ba yun? Pero nagsasabi, Mayor, ikaw ba ay magpapahinga lang? Babalik ka ba sa 2028? Para po sa kaalaman ng lahat, wala pa po akong plano sa 2028 kung babalik o hindi. Ang akin lamang plano ngayon ay spend yung pong pagiging private citizen ko, pagbabalik ko sa pribadong mamamayan, ay akin pong ma-enjoy. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, halos kalahati ng aking buhay na inisip ko ay para sa iba, hindi po para sa aking sarili. Kaya this time naman, ay baka pwedeng sarili ko naman ang aking pong iisipin ngayon. Okay po yaon sa inyo? Yung pa nga gusto sasabihin sa akin, Mayor, pwede po ba kami pumunta sa inyo at para makakain doon, makainom doon? Pwedeng-pwede. Ang kaibahan lang, kayo ang magdadala ng kakainin natin at iinamin natin. Ha? Tulad nito si Kati, ay para namang inaabuso nyo na ako niyang katit kayo doon pakakain ng almusal, tanghalian na sapunan. Pero pwede naman, dadalhin nyo na lang yung ating kakainin. Okay? Ayun. Okay ho? So ano po ba ang masasabi pa ni Mayor Ticoy? Alam ko po na hindi nyo may tatanggi, meron tayong mga naging impact, magandang naging impact sa ating bayan, pati sa ating mamamayan. Masasabi ninyo sa inyo sarili na kahit papaano ay nakatulong si Mayor Ticoy sa inyong buhay. At ganoon din po sa ating mga kababayan. At yun po ang maganda. Yun po ang aking hinahangad. Sapagkat itong ginawa kong paglilingkod po sa ating bayan ng Atimonan, maniwala kayo't sa hindi, ang kaibahan ko sa iba, hindi ko po ito pinangarap. Hindi ko pinangarap maging punong bayan, pero ipinigay sa akin at ipinagkaloob sa akin. Kaya sabi ng iba, ano daw ang sikreto ko? Bakit mahusay ang ginawa kong paglilingkod sa ating bayan ng Atimonan? Ang sabi ko sa kanila, nahuhusayan na ba kayo sa akin? Ang totoo, tinatamad pa nga ako niyan eh. Wala pa akong gana niyan, lalo na pagka ako'y ginanahan. Joke lang ho. Wala nang iba. Kasi hindi ko nga gusto ito, kaysa naman masayang yung panahon ng buhay ko, dapat ayusin ko na lang dahil ang only consolation na aking makukuha, makapag-iwan ako ng magandang pangalan
sa ating bayan ng Atimonan. Okay po yun. So, sana naman hindi nyo malimutan si Mayor Ticoy. Para nga hindi nyo makalimutan, sabi ko nga kay Lisa, lagyan nyo na ng schedule yung pagdadala ng halubaybay at itlog sa akin. Minsan lang sa isang taon, bawat isa sa inyo. At ako ay nakaka-assure na may aalmusalin ako araw-araw. Ha? Pangalan dito magalang buhay ko nun. Ano pa? So, what else? Ngayon po ay nagabayan natin si Atty. Elvis para manalo at ngayon po pinagtiwalaan siya ng ating mga mamamayan. So, ang huli ko pong order bilang isang punong bayan ninyo, ang huli kong order sa inyo, suportahan nyo si Atty. Elvis sa kanya magagandang plano sa ating bayan. Kung maaari sana, maubos na o mabawasan na yung mga naiinggit na paninira lamang ang mga ginagawa sa atin, nabubulag sa magaganda nating nangyayari sa ating bayan ng Atimonan para lang sa kanilang mga personal na interes. Tulungan po natin si Atty. Elvis, pagandahin natin ang kanyang first term. Make sure na you will be better than dito sa aking ginawa ninyo sa akin. At yun ang mahalagang mahalaga. Si Elvis ay marami pong gagawin ngayong first term niya. Ang dami ko pa pong hindi mga natapos o mga naiwanang gawain ay hindi maaaring hindi niya itutuloy yun. O pagkatapos, meron pa siyang mga gustong gawin. So, double time siya. Tatapusin niya yung mga hindi ko natapos, uumpisahan niya yung kanya mga gustong gawin sa ating bayan ng Atimonan. Kaya, he needs a lot of help. Kailangan niya ng maraming tulong galing sa inyo at tulungan natin para hindi naman mapahiya si Mayor Ticoy sa pag-iendorso kay Atty. Elvis. Hindi ba? Ayaw ko rin naman po mapapahiya sapagkat sabi ko nga inihanda naman natin si Atty. Elvis sa ganitong pagkakataon. At yun na nga, hindi na siya maninibago sapagkat kilala na kayong lahat. Kilala na ang capacity ninyo, kung ano ang kailangan dagdagan, kung ano ang kailangan baguhin. Siya na po ang magmamanibela ng pagbabago sa ating bayan ng Atimonan. Gusto kong pasalamatan din yung aking pong mga nakasama sa Sangguniang Bayan. Kung iisipin ninyo, ang Sangguniang Bayan po sa loob ng 9 na taon at 3 termino ng inyong lingkod, wala po kayong nakikitang nag-aklas, wala po kayong nakikitang tumuligsa sa inyong lingkod. Bakit? Dahil ipinakita ko ang transparency sa kanila. Kinakausap ko sila every Mondays para pag-usapan lahat ng mga kinakailangan nilang marinig sa Executive Department. Yun po ang mga ginawang sekreto ni Mayor Ticoy para dire-diretso, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga ginagawang mga programa at proyekto. So nagpapasalamat ako sa lahat po ng aking mga naging kasama sa ating Sangguniang Bayan. And siyempre, yung ating mga department heads, papasalamat ako muna sa aking naging executive assistant kay Nestor Santander, dating konsihal. Yan si Konsihal Nestor Santander, simula noong 2010 na sinabi niya sa akin na pagka tinulungan ni Mayor Mendoza, ni Atty. Jose Mendoza, ang mga barangay, siya isasama kay Atty. Mendoza. Ang ginawa po namin ni Yorme, nag-umpisa na kami ng pagtulong sa ating mga barangay at sumama po si Konsihal Nestor Santander noong 2010 at hindi na po nagbago ang paniniwala at pananaw ni Konsihal Nestor Santander sa amang pamilya hanggang ngayon pong 2025. Nakasama ko po siya bilang aking huling executive assistant. Palakpakan po natin Konsihal Nestor Santander. At ang surprise ng aking pong last term
ang pinakasorpresa ng aking huling termino na hindi po natin inaakala ay ang pagiging administrator ng isang dating nakasuksok lang sa isang opisina ng ating munisipyo. Na sabi ko nga sa inyo, pang sementeryo na ang beauty. Parang kulang na lang, isuot mo na lang sa... pero, nung siya po ay aking ginawang administrator, payaw-ayaw pa, at baka daw hindi niya kaya, iyan po ang sinasabi ko. Pag challenge mo ang sarili mo, kahit sasabihin mong hindi ka fit, pero kung gusto mo talaga, ay magagawa mo. At ako'y nagpapasalamat at hindi ako iniwan ni Ma'am Cathy Alvarez. Palakpakan po natin sapagkat yan po ang nagpadali ng aking trabaho sa aking huling termino bilang punong bayan. Pakita nga natin uli si Ma'am Cathy. Halika, tingnan po ninyo ang pagbabago ni Ma'am Cathy Alvarez. Aba, nung araw, nakikita mo nyo naman ang mga picture. Dugyot na dugyot. Yan po ang revelation ng ating last term. Meron po tayong isang empleyadong naiangat ko sa nasasadlak na sa parang wala ng kabuhay-buhay ang buhay niya. Pero ngayon ay nagkaroon ng buhay at nakilala ng buong bayan ng Atimonan at nakita ang mga problema ng ating bayan. Kaya si Cathy, naiintindihan na niya ang trabaho ng isang punong bayan. Nung araw, ang ating pong opisina ng Mayor's Office, akala walang trabaho kung hindi magbigay lamang ng financial assistance. Ngayon, namulat siya na maraming problema ang ating bayan ng Atimonan, hindi lamang pag-resolba ng pagbibigay ng tulong sa ating mga mamamayan. At finally, yan nga po, wala po tayong choice. Dahil pinili nating maging lingkod bayan, pinili nating magtrabaho sa ating sa gobyerno, wala tayong choice kung hindi magserbisyo sa ating mga mamamayan. At ako'y nagpapasalamat muli sa inyong lahat sapagkat nung aking second term, ako ang inabot ng pandemic. Minsan, pagka ako ay bago matulog, iniisip ko, sabi ko para akong ninakawan ng isang term. Kasi yung second term ko, pandemic, halos na-immobilize tayo. Halos hindi ko nagawa yung mararami kong mga gusto pang gawin para sa ating bayan. Pero pag iniisip ko din naman, yung kagandahan, ay nakita ko na ang ating mga empleyado ay willing magsakripisyo para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. So palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. At yung panahon ng pandemic, yung aking second term, doon tayo nagbigay ng katakot-takot na tulong sa ating mga mamamayan. Ang kasama ko, si Dr. Richard Argulla, na hindi ako iniwan nung panahon ng pandemic na yon. So lahat ay maaaring may mga dahilan ang lahat na nangyari. Marami akong mga planong hindi ko nagawa dahil nga sa mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Pero alam ko lahat ng mga terms ng mga naglingkod sa ating bayan may mga kanya-kanyang istorya. At ako'y nagpapasalamat na dito sa istoryang ibinigay sa akin ng ating pong may kapal para tapusin ko ang 3 termino ng pagiging punong bayan. Okay na po ito sa akin. Kahit na mayroong mga hindi natupad na plano, maaaring yun ay kaloob sa akin ng buong may kapal. At ako nga, sabi ko nga, nahabol ko na lang, makatapos ako ng last term ng maayos at natupad naman. So ngayon po ay magto-turnover na po tayo sa hahalili sa akin bilang inyong punong bayan. At ako'y umaasa with the same intensity at mas maraming innovations,
mas maraming mga programa para sa mga mahihirap nating kababayan, yun po ang ating dapat na bigyan ng pansin. Ang infrastructure development naman natin, kalatag na. Hindi kulang pa nga yung isang term ni Atty. Elvis para ituloy ang mga naudlot na infra development natin, plans. Pero ang ating po mga services, pwede na po nating improvein ngayon dahil pataas na ng pataas po ang ating national tax allocations. Okay po? At saka nakakagulat ngayon, talagang ang ating po mga LGU employees ngayon ay talagang kakaiba na mga itsura. Talagang mga taong-tao na. Sa pamanguna ni Ma'am Cathy Alvarez. Sabi ko kay Ma'am Cathy, huwag niyo munang iwanan ang LGU. Huwag munang iwanan si Atty. Elvis. Sabi ko kasi siya halos yung nakakaalam ng mga unfinished business natin na talagang hindi na naman kaya because of yung kulang na sa panahon. Kailangan ni Cathy na tulungan si Atty. Elvis para matapos yon at maging accomplishments. Yung sinasabi ko sa inyo, at as much as possible, pursue closures para magkaroon ng accomplishments. Lahat ng mga open cases natin will not be considered as accomplishments hanggang hindi nagkakaroon ng closure. Kaya as much as possible ay sikaping tapusin ang ating mga gustong mangyari. Okay? So, pwede na ho ba? Magsa-sign off na si Mayor Ticoy? Maya pa? 2 oras pa? Ano kaya gagawin ko 2 oras pa? Ha? Pwede ba ako mag-appoint ng empleyado? Salamat sa inyo. I love you guys. Very good tayo. At alam kong ramdam ng mga atimunanin ang pagkakaiba ngayon ng ating lokal na pamahalaan. Okay? So, keep up the good work. Continue nyo na lang sa panahon ni Atty. Elvis. Kailangan niya na maraming tulong. Bigay nyo na yung full support. Dagdagan pa ang intensity. At maraming mga dapat na gawin at tapusin. Okay? Maraming salamat sa inyong lahat. Mahal ko po kayo. At hanggang sa muling pagkikita natin. Thank you. Muli po, isang malakas na palakpakan para sa ating punong bayan, Engineer Rustico Joven U. Mendoza. Sabi nga nila, sa bawat pagtatapos ay mayroong panibagong pagsisimula. Sa pagkakataon po ito, ay ating saksihan ang symbolic turnover of leadership from our Municipal Mayor, Engineer Rustico Joven U. Mendoza, and the acceptance of leadership from our newly elected Municipal Mayor, Attorney Elvis S. Uy. Pwede na ba ito? Baka ako'y makasuhan ng pagtuturnover nang wala pa sa oras. Pwede. Ceremonial turnover lang. Okay, sa pagtatapos ng aking panunungkulan sa loob ng 3 termino bilang punong bayan ng Katimonan, buong karangalan kong inililipat ang pamumuno sa minamahal nating bayan kay Attorney Elvis Uy bilang siyang pinagtiwalaan ng mga Atimonanin na maging bayan noong nakaraang Mayo 12, 2025 elections. Buong pagmamalaki kong iniiwan sa iyo ang pamumuno sa ating bayan na makabago, matatag, mapayapa at progresibo. May malat, pamayanan, malinis na kapaligiran at may bukas na pamamahala. Lubos akong umaasa na sa iyong pamumuno, ipagpapatuloy mo ang makabagong Atimonan at naway ang iyong pamumuno ay magkaroon ng malawak na serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng mga Atimonanin.
Laging isa sa puso at isa sa isip ang halaga ng public interest at hindi ang personal na interest. Muli ang aking pagbati at tanggapin mo ang simbolo ng ating bayan bilang hudyat ng pagsisimula ng iyong panunungkulan. Mga kababayan, isang malakas na palakpakan para sa ating punong bayan, Engineer Rustico Joven Hugh Mendoza, and our newly elected Mayor, Attorney Elvis S. Uy. A legacy of good governance and public service has started, and a legacy of good governance and public service will definitely continues through the administration and leadership of our newly elected municipal mayor. Mga kababayan, palakpakan po natin ang ating bagong punong bayan, Attorney Elvis S. Uy. Okay, salamat po kay si Eric. Ating pong mga lokal pamahalang bayan, simula po sa ating mga department heads, sa ating pong mga katuwang mula po sa national agencies, hindi ko na po isa-isahin, sa ating pong mga miyembro po ng ating sangguniang bayan, lalo tigit po ay sa ating pong outgoing municipal mayor, Mayor Engineer Rustico Joven Uy Mendoza. Sa ating po lahat, isang mapagpalang araw, tunay na mapagpalang araw po at makabuluhan ang araw po na ito. Alam niyo po, dito po sa send-off party ng ating pong minamahal na punong bayan, mayroon din po sana akong babasahin na yung pong sa pagtanggap. Pero sabi ko po ay mas nais ko po na maibigay ang aking mensahe na mula po at galing po sa aking puso. Una po ay ang aking pong pagpapaabot ng taos-pusong pasasalamat sa ating pong outgoing mayor, Mayor Ticoy Mendoza, sa kanyang pong dedikasyon, sakripisyo, at mga nagawa para po sa ating minamahal na bayan. Mayor Ticoy, maraming salamat po. Ang iyo pong pamumuno ang nagbigay daan sa napakalaking pagbabago at kaunlaran ng minamahal nating bayan, ang bayan po ng Atimonan. Palakpakan naman po nating muli si Mayor Ticoy Mendoza. Mayor, babaunin ko po sa aking paglilingkod ang lahat ng aking pong natutunan bilang dati niyo pong executive assistant, bilang dati ninyong designated tourism officer, bilang dati ninyong sports development officer, at bilang dati ninyong head SPU ng Special Project Unit ng ating mga civil society organizations. Maraming salamat po. At ngayong umaga po, sa ating pong send-off at paglilipat po ng simbolo ng ating pong lokal na pamahalaang bayan, sa harapan po ng ating pong outgoing mayor, Mayor Ticoy Mendoza, sa harapan po ng ating bumubuo ng ating sangguniang bayan, sa harapan po ninyong lahat at ng ating pong mga kababayan, ang ating pong mga minamahal na Atimunanin, aking pong ipinahayag ng buong kababaang loob ang pagtanggap ng simbolo ng ating lokal na pamahalaan, kasama na ang isang malaki at mabigat na responsibilidad na nakaatang dito. At ang ating pong ginagawa ay hindi lamang seremonya, kundi ang aking pong panata sa ating pong Mayor Ticoy Mendoza at sa ating pong buong sambayanan, ang ating mga kababayan, ang bayan ng Atimonan, ang panatang ipagpatuloy ang mga maiiwanan ni Mayor Ticoy Mendoza, ang panatang palakasin at palalimin ang tiwala ng ating mamamayan, ang ating mamamayang Atimonan, at ang panatang patatagin ang isang pamahalaan na makatarungan, maunlad at makatao na may tamang galing, tapat at malasakit. Sabi ko nga po, nung pong nakaraan na eleksyon, tayo po ay pansamantalang pinaghiwa-hiwalay dahil sa magkakaiba nating paniniwala. Subalit, mga minamahal ko pong mga kawani ng lokal na pamahalaan, mga kaibigan, mga kapwa Atimunanin, tapos na po ang halalan. Panahon na po para tayo ay maghilom, magkaisa at magtulungan, hindi po para sa sarili nating interes,
kundi sa mas mataas na layunin at yan po ay ang kapakanan ng minamahal nating bayan, ang bayan po ng Atimonan. At bilang inyo pong incoming mayor, ako po ay nakahandang makinig, nakahandang maglingkod, at nakahandang magbuklod ng mga Atimonanin para sa pagpapatuloy ng isang progresibong bayan ng Atimonan. Sa inyo pong lahat, lalo tigit sa mga kawani ng ating lokal na pamahalaan, humihiling po ako ng isang taimtim na panalangin para po sa itatagumpay ng ating paglilingkod ng aking pong 3 taon na paglilingkod bilang ama ng bayan po ng Atimonan. Hinihiling ko rin po, kagaya po ng huling mandato ng ating pong outgoing Mayor Ticoy Mendoza, personal ko pong hinihiling ng may kababaang loob ang inyo pong suporta at pagtitiwala sa aking pong panahon ng paglilingkuran, sapagkat ang baon-baon ko po, ang bit-bit-bit ko po ay hindi ang aking kailanman, hindi ko isusulong ang aking personal na interes, sapagkat ang isusulong po natin ay ang kapakanan na nakararami at kapakanan ng minamahal nating bayan, ang bayan po ng Atimonan. Sa ilang sandali na lamang po ay pinapahayag ko na ang kalungkutan na aking pong nadarama, nakikita ko po sa inyong mga mata, sapagkat yung ating pong minahal na punong bayan sa loob po ng 9 na taon na nakasama din natin bilang ating municipal administrator ay ika nga mamimiss natin dito sa munisipyo. Pero hindi po kayo sure kasi baka meron po akong ialok na trabaho din ay baka naman kanya pong tanggapin. Ano po? Mayor Ticoy, sa panghuli, nais ko lamang pong maipahayag sa inyo ang aking pong taus-pusong pasasalamat. Kayo po ang malaking bahagi kung bakit po ako nakatayo at atindig sa ating harapan ng munisipyo ngayon pong araw po na ito. At lahat po ng iyong mga ibinahagi sa akin, mga pangaral, ay yan po ay aking dadalhin at magiging gabay sa aking pong paglilingkod sa loob po ng 3 taon. Mula po sa akin at sa aking pamilya, maraming salamat po, Kuya Mayor Ticoy Mendoza. Maraming salamat po. Panghuli, sa ating pong lahat, ako po ay excited na makapaglingkod at ako po ay naniniwala na sama-sama po tayo, na ako po ay inyong sasamahan sa pagharap sa hamon ng ating pong kinabukasan. Sabi ko nga po, sa Diyos ang papuri at sa tao ang paglilingkod. Muli, ito po ang inyong incoming Mayor, Attorney Elvis Uy, bumabati po sa inyo ng isang matsagana at maligayang araw at samahan niyo po ako sa ating paglilingkod para sa Atimonan, para sa ating mga kapwa Atimonanin. Maraming salamat po at pagpalain po ang bayan ng Atimonan. Maraming salamat po, Mayor Attorney Elvis S. Uy. At syempre, para sa ating send-off ceremony pa din, sama-sama po natin at sabay-sabay nating kantahin ang awitin pong ito para sa ating punong bayan. Ay limang kasama muli.
Once again, isang magandang araw po sa ating lahat at maaari na po tayong bumalik sa ating pong mga tanggapan. Muli po, isang magandang araw.